Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nagagalak na ikaw ay makasama. Amen! Kamusta ka na? 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 Ako'y nasasabik na ikaw ay makasama. Tuwina, okay ka ng pagmasdan sa magkakapatid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Tuwina, okay ka ng pagmasdan sa magkakapatid. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Minsan pa, kamustahin ang bawat isa. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nagagalak na ikaw'y aking nakita. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nasasabi na ikaw ay makasama. Tuwina, okay gandang pagmasdan sa magkakapatid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Tuwina, okay gandang pagmasdan sa magkakapatid. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Okay gandang pagmasdan. Okay gandang pagmasdan sa magkakapatid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Tuwina, okay gandang pagmasdan sa magkakapatid. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Sandali lang po wait lang po mga kapatid. Wala naman po kasing pinagkaiba yung pagpupuri sa Manila at pagpupuri sa Hong Kong. Wala rin pong pinagkaiba yung Diyos na si Yahweh El Shaddai sa Amvel at yung Diyos na kasama po natin dito sa Hong Kong. Amen. Amen? So ang inaalayan po natin ng papuri at pagsamba ay ang ating Panginoon. Amen po? Alam niyo po, sa mga oras pong ito, kasama po natin ang Diyos. Amen po. Pinaharap ko po sa inyo yung inyo pong mga katabi. Nagre-represent po yan ng presensya ng Diyos. Amen po. Dahil sabi nga po, nakikita natin ang presensya ng Diyos sa bawat isa. Pero po yung iba po nakikita ko na kasi mangot na. Di ba po? Sabi po, napakagandang pagmasdan sa magkakapatid. Amen. Ang nagkakaisa at nagpupuri sa presensya niya. Alam niyo po, meron po akong mga kaibigan dito sa Hong Kong. Pero po, na-meet ko po sila somewhere in Japan. Pero alam niyo po, nung nakita ko po sila, sobrang saya ko po. Bakit po? Kasi sa haba ng panahon na hindi po kami nagkita, at ngayon po nagkita-kita kami, more than enough po yung pakiramdam. How much po? Pag sila, Yahweh El Shaddai po ang kasama natin. Di ba po mas masarap? Amen. Amen. Muli po tayong umawit sa Panginoon. Sabihin po natin, okay gandang pagmasdan. Okay gandang pagmasdan sa magkakapatid. Ang magkakaisa, laging sama-sama. Tuwina, okay gandang pagmasdan sa magkakapatid. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Okay gandang pagmasdan. Okay gandang pagmasdan. Itaas natin ang ating mga kamay. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Tuwina, okay gandang pagmasdan sa magkakapatid. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya.
ngiti, ika'y gumaganda. Amen. Ngiti, Ngiti naman dyan. kahanga-hanga ka. Kahit bumi. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Minsan pa, ngiti, ngiti, Kahit bumi. ika'y gumaganda. Ngiti, kahanga-hanga ka. Ngiti na sister, ngiti na sister, ngiti na brother, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Ngiti na sister, ngiti na brother, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Minsan pa, ngiti, ngiti, Smile. Ika'y gumaganda. minsan pa, ngiti, Ngiti. kahanga-hanga ka. Ngiti na ate, ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Ngiti na sister, ngiti na sister, ngiti na brother, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Ngiti na sister, ngiti na brother, kahit may problema, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako. Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Minsan pa, Diyos sabihin natin ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako. Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Minsan pa ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Kumanta po ang lahat. Ang Diyos ay makaranas ng kabulihan ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Dahil mahal niya ako. Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Siya ang kanlungan. Siya ang kanlungan at kalakasan. Matibay na sandigan. Pinagbabago, pinagkukulang. Siya sa akin nagmamahal. Dahil siya ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Sabihin po natin lahat. Ang Diyos ay mabuti. Dahil tunay na mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako. Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Minsan pa. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako. Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Siya ang kalungan at kalakasan. Matibay na sandigan. Pinagbabago, pinagkukulang. Siya sa akin nagmamahal. Siya ang kalungan at kalakasan. Matibay
ay nasandigan, di nagbabago, di nagkukulang, siya sa akin ay nagmamahal. Ang Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti, ang Diyos ay Smile. Amen. Diyos ay mabuti sa akin. Amen. Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Tingnan mo ulit. Gusto ko pong marinig na kayo naman po yung kakanta. Ipagsisigawan niyo po ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Amen po? Amen. Are you ready? Are you ready? Amen. 1, 2, 1, 2, 3. Ang Diyos Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. mas malakas Nice pa one. po. Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti. Yes, Ay hallelujah. mabuti sa akin. Mahal niya ako. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Minsan pa. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sige po. Lahat na may dalawang kamay, itaas nga po natin sa Panginoon yan. Iwagayuhay kay Yahweh El Shaddai at ipalakpak na malakas sa malakas Praise the sa Lord. ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Isang layunin po natin ang pagpunta rito. And we are gathered here in Jesus' name. At sa Kanya lamang nakasentro ang lahat. Amen? Pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Taas po natin dalawang kamay. Patuloy nating enjoy ang presensya ng Panginoon sa dahong ito. Kahit hindi natin siya nakikita, subalit nararanasan ng bawat kalulong naririto na kasama natin siya. 1 + 1 equals, kasama natin ang Diyos. Let's worship Him, our Lord, Jesus Christ. The Lord is in His holy temple. The Lord is on His mighty throne. Let all the earth be silent before Him and know that He is God. The Lord is in the highest heaven. The Lord has made His glory known. Let all the earth be silent before Him and know that He is God. As we're waiting here before you, as we're waiting here before you, with an earthly voices still, let the sound of heaven's worship cause this temple to be filled. Oh, glory and honor. All power and praise
Lord is in his holy temple. The Lord is on his mighty throne. Let all the earth be silent before him, and know that he is God. We're standing in your presence, Lord. We are standing in your presence. You have made your glory known. We will join the hosts of heaven as they worship at your throne. Oh, glory and honor. Oh, power and praise. We join with the angels, giving glory to your name. Like the roar of many waters, Like the roar of many waters, like the mighty rushing winds, like the voices of thousands and thousands of angels and wings of seraphim. yes, of glory, Lord. More glory and giving glory to your name. The Lord is in the highest heaven. The Lord has made his glory known. Thank you, Lord. There is a preacher. I give it to me like that. Yeah. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his holy. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank his holy name. And let us now praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord.
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea from land. Through the outcast on their knees, you won the God who believes. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Praise Yahweh. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through your ears you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be. For your words contained them, just could not understand. You must Awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, age to age, you're still the same. El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El El Shaddai, age to age, you're still the same. El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng ating mahal na punong lingkod, si Brother Mike, at ng kanyang buong pamilya, nais naming iparating sa inyo ang aming pagbati ng Hong Kong He Pachoy. May lakad pa ba kayo mamaya? Wala naman. Kala ko nagmamadali kayo. Sige. Harapin nyo yung katabi nyo. Sabihin nyo, ang ganda-ganda mo. Love you with the love of the Lord.
Sinong maganda? Nalakas ng loob ng mga... Sige, manalangin muna tayo, manalangin muna tayo. Ilagay ang kamay sa tapat ng puso. At tayo manalangin at magpasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. At salamat sa iyong pagmamahal na daman-damin namin sa hapong ito. Salamat at hindi mo kami pinabayaan. Salamat na may buhay kami, may lakas kami, at may pagkakataon kaming purihin ka at pasalamatan. At lalo na ang pagkakataong bigay mo upang tumanggap kami ng iyong salita. Amen. Ay siyang lalo naming ipinagpapasalamat. At hiling namin sa hapong ito, patuloy kang manguna at samahan kami hanggang sa matapos. At iparanas mo minsan pa ang himala at kababalaghan sa bawat isang naparito. Na anuman ang aming mithin, ito iyong ipagkaloob. At pauwin mo kaming siksikliglig ang biyayang aming taglay-taglay. Pagpalain mo ang aming pakikinig, ang puso namin ay dalisayin mo upang ang iyong salita'y tumimo at maging daan ito upang kami makasunod sa iyong kalooban, makalakad sa iyong katwiran, at makatulad sa iyong kabanalan. Dulutan mo ng tagumpay ang aming pagdiriwang upang lalong maluwalhati ang iyong pangalan ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Tuloy-tuloy na tayo sapagkat yung oras natin ay medyo, alam nyo na, hindi tayo masyadong pwedeng magtagal dito. Mas bigyan natin ng daan ng pakikinig at pagtanggap ng mabuting balita. Makikiusap lang sana ako, yung mga nandoon sa dulo ay pumagitna na po kayo, ano? Huwag na po kayong magtago sa araw, hindi naman... Ako medyo, tignan nyo ako, medyo maitim, di ba? Dahil ako'y nagbibilad sa araw. Kasi hindi ko na iniintindi yung itim. Kasi kahit anong kulay ko, artistahin pa rin ang ako. Alam nyo naman yon, di ba? Huwag kayong matakot sa araw, no? Medyo, pwede bang maglayo-layo kayo ng kaunti para hindi kayo nagsisiksikan, ano? Para makita yung, para kunwari marami tayo, parang gano'n. Yan ang maganda, yo. Kita nyo, maluwag na maluwag ang space natin, eh. Gusto nyo, lumapit pa kayo sa harap, eh, di ba? Okay, ayan, di ba ang gandang tignan? Huwag kayong magtatago niya, walang magkukubli sa mga, lumabas kayo, Alam niyo, ang araw na yan, biyaya yan, di ba? Okay, habang inaayos natin ang ating kalagayan, ating pakinggan ang salita ng Diyos na ating pagninilayan. It's taken from the book of Ecclesiastes, o mga ngaral. Sabi rito sa chapter 4, verse 9 ng Ecclesiastes, up to 12, two are better off than one, because together they can work more effectively. If one of them falls down, the other can help him up. But if someone is alone and falls, it's just too bad, because there is no one to help him. If it is cold, two can sleep together and stay warm. But how can you keep warm by yourself? Two people can resist an attack that would defeat one person alone. A rope made of 3 cords is hard to break. Ang dalawa ay mabuti kaysa-isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama.
Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit ay di agad malalagot. Ang salita ng Diyos. Okay. Batiin niyo uli yung katabi niyo. Kung hipachoy. Choy! Kong hei pa, Choy! Kong hei! Kong hei! Mukhang masaya kayo talaga pagka ganitong panahon, ano? Ha? Gusto niyong hulaan ko kung anong dahilan bakit masaya kayo? Marami kayong ampaw. Isa pa, syempre, holiday, di ba? Masarap ang buhay ng nagtatrabaho pag holiday, day off. Amen? At lalong maganda sapagkat nandito tayo na nagpupuri kay El Shaddai. At syempre, dagdag pa dyan, artistahin ang kaharap nyo ngayon, syempre. Kaninang madaling araw, ako'y nagising. Ay, hating gabi pa yata yun. Si Brother Edgar kasi naubo. Ako po'y nagising. Hindi ako agad makatulog, pero may nag-flash sa isipan ko. 1996, nung first time kong makaapak sa Saikong. 1996. Hindi pa alam ni na Sister Tisto, si na Sister Cindy. Yung mga nandito na noon, panahon ni na Sister Sherla Davis, Esther Wong, Brenda Aguenza, Alice Aliling. Nandito na yung mga iba. Yung mga matatagal ng dalaga, alam nila yan, mga kapatid. Ano? Alam nyo, nung pagkakataong yun, my first international mission assignment after 10 years sapagkat I joined ministries 1986. 1996, na-assign ako dito. Nung linggo, napaalis na ako, yung linggo na huling linggo ko para pauwi na sapagkat 1 month lang ang bisang ibinibigay doon. O 2 weeks, tapos extended ng 2 weeks, hindi mo naman pwedeng isagad. Ang init ng panahon. Hindi po winter time noon, summer time. Ang init, yung iba ayaw gumit na sapagkat yung init ng panahon nakakapaso at may mga nahihilo. Pero alam niyo po, nung ako'y umakyat sa entablado at nanalangin, tinakpa na makapal na ulap ang araw. At nalilimang kaming lahat. At masaya kaming nagpupuri sa Panginoon. Kaya ang Saikong ay memorable sa akin. Yun ang patutuo na nakumbinsi ako na talagang ako'y tinawag ni Yahweh El Shaddai. Kaya kinalimutan ko yung ambisyon ko na mag-artista, mga kapatid. Mas masarap maglingkod. Amen? Oh, kaya gusto niyong makaranas ng himala ngayong hapon? Hindi ba himalayang nakangiti kayo kahit may problema kayo? Hindi ba't yung sa gitna ng araw na i-endure nyo yung init sapagkat alam natin may gagawing himala si El Shaddai. Okay? So, tatayo na ba kayo? Opo. Nasa inyo yan. Sayang yung bayad niyo pag hindi kayo. Okay. Ako naman bababa, iiwanan kong kwer dito. Bahala sila dyan. Dito tayo para masaya. Gusto ko malapit ang kausap ko, di ba? Kasi pag malayo, you cannot be rich. Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. Alam nyo pa, hindi pa totoo, hindi pa totally nagsisink in sa isip ko na ako'y nandito na nakatayo sa harapan ninyo. Kasi biglaan po itong pagsusugo dito sa akin, ano? Hindi ko talaga madalumat, na
Bagamat totoo na yata ito, nandito na ako sa inyong harapan di ba? Kasi biglaan nga, dahil in-expect natin dito talaga ang ating puno lingkod sapagkat sinabi niya na dadalawin niya kayo sa panahong ngayon. Pero gayon pa man, hindi natuloy, ay ako ang nandito. So, wag naman kayo magsisi sana, pagpunta nyo rito. Okay, now, Pilipino naman kayo, di ba? May nagbago naman ng citizenship dito. Wala pa. Ako, hindi pa rin, pero nadagdagan na ang citizenship ko. Pilipino na, senior pa. Kaya nakikita nyo, puti na ang buhok ko. Manipis na. At least may pumuputi pa. Yung iba, wala nang pumuputi talaga. Pero, alam nyo, kapag artistahin ka, hindi nawawala, walang epekto lahat yan di ba? So, sa ating mga Pilipino, alam nyo naman siguro ang nagiging problema natin sa bansa natin. Bakit hindi tayo umuusad? Nag-uusap ka ni Brother Edgar habang magkakasama kami sa paglalakbay. Pinag-uusapan namin, ang ganda naman ng kalsada. Kalsada lang. Alam nyo naman, pag nasa atin ka, dito walang traffic, doon puro traffic. Usok, sabi ko, anong problema? Ang malaking problema, Kasi, kaya hindi tayo umuunlad, istruktura, kalsada, transport system, kapag ipukumpara mo dito, ang layo ng diferensya, di ba? Kaya yan ang dahilan siguro bakit ayaw nyo na yatang umuwi rito, di ba? Ay dumuon, di ba? Yung iba, pag nagbakasyon, nagmamadaling umuwi, di ba? Hindi ko alam kung anong hinahabol, Baka hindi naman yung hinahabol doon, yung pagbaba, kundi pag hindi ako umuwi doon, pag hindi ako bumalik, walang pera. So, ano bang naging problema natin? Siyempre, ang unang problema natin, politics. Ang mga politicians natin, divided, disunited. Isang aspeto lang ang pinagkakaisahan nila. Mangurap. Nagkakaisa sila. Pero sa pagpapaunlad ng bayan, hindi mo makita yan. Kapag may nagpapanukala ng magandang batas, wala. Kinukontra. Kapag may nagpapanukala para sa kaunlad ng bayan at ikagaganda ng buhay ng Pilipino, ayaw nila. Kasi gusto nila parang sunod-sunuran tayo sa kanila. Yan na dahilan kung bakit hindi tayo umunlad. Walang pagkakaisa. Harinawa, ito napupuna ko naman, nagkakaisa naman kayo dito, di ba? Pagka oras ng break time, nagkakaisa kayong lumabas, kakain kayo. Tama naman, di ba? Kagabi, kahapon, di ba, galing kami dito sa St. Mary, nagtok ako dyan sa baba, sa simbahan. Pag-uwi namin, nadatnan namin yung mga ibang workers natin na nasa kusina, ang daming ginagawa, ang daming niluluto. Sabi ko, piyesta yata rito. Tama-tama, habang nandoon, pinagmamasdan ko sila. Alam niyo kung bakit madaling nagawa yung trabaho nila? Yung iba, naggagayat ng sibuyas, luya, yung bawang, yung gula, yung iba naghuhugas ng karne, yung iba naghahanda ng lalagyan. Nakikita nyo yung pagkakaisa. Kaya sabi ng binasa natin, mas marami at nakagagawa ng epektibo kapag tayo'y nagkakaisa. So, for our subject or lesson for today, para tayong na-eskwelahan, nasa eskwelahan. Yung upo nyo para kayong estudyante, di ba? Okay. Ang pag-uusapan natin ay yung, alam ko mayroon na kayo niyan, pero patatagin natin ang ating unity. Okay?
para maging messengers tayo ng hope. Kasi kapag ang Kristiyano, ang mga mananampalataya ay divided, don't expect na ang mga nasa politics ay magkakaisa. But we can be a messengers of hope. Kapag naipakita natin na mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, kahit malilit tayo, ay may magagawa kapag tayo ay nagkakaisa. 4 pillars of unity ang ating pag-uusapan. Pillar yan ay tatag, sandigan. Paano natin patatatagin ito? Okay? Okay na ba kayo? Hindi naman kayo gutom, di ba? Kasi kumain na kayo, di ba? Okay. First C stands for collaboration. Sabi niyo, collaboration. Anong ibig sabihin ng collaboration? Sanib puwersa. Yan ang magaan Tagalog na unawain natin. Alam nyo, nung ang Itbulaga na programa ay umalis sa Channel 7, nabulabog ang Channel 7 kasi nawalan ng mga followers siya. Kasi ang lakas ng hatak ng programang yon. Alam niyo ang ginawa niya? Nakipag-collaborate siya sa ibang channel at yung palabas sa ibang channel, kinuha niya para labanan ang programang umalis. Sapagkat di ba nagkakaso yun? Pero hanggang ngayon, nakikita nyo pa rin, ano? But that is the meaning of collaboration. Sanib puwersa. Sapagat kapag nagsasanib puwersa tayo, yung hindi nagagawa ng isa ay pwedeng gawin ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100, 1,000. Alam niyo sa bahay, kahit may labandera kami, kahit may washing machine kami, hindi ako nagpapalaban ng washing, hindi ko ginagamit ang washing machine para laban ang damit ko. Hindi, ang purpose namin, may isang pamilya na hirap na gusto namin tulungan. At para matulungan namin, sige, tulungan mo rin kami, ikaw ang maglaban ng aming damit. Para mabigyan namin, kaysa hindi naman kasi, para ma-appreciate din niya na yung blessing na ibibigay, pinagtatarbuhan niya, hindi basta bigay at hindi puro tanggap na lang. Kailangan mo magpagod. Kaya kahit kaya na may washing machine, nagpapalaba kami para tulong sa kanya. At alam niyo, ang mahal na ng pagpapalaba ngayon sa atin. Sa totoo lang. Ha? Hindi ako nagkukwenta sa inyo, baka isipin niyo, kinukwentahan ko kayo. Sinasabi ko lang yung totoo, di ba? So, ang ginagawa, ang asawa ko, taga-babad. Ibababad niya yung labada. Pagkagising ko sa umaga, ako ang taga-kusot. Hindi, walang biro, ha? At ako ang maglalabas ng labada. Kasi, siyempre, basta mabigat na at magamit. Pag inakyat na yon, yung anak ko naman ang siyang magda-dryer. Ginagamit namin dryer. At pagkatapos, yung asawa ko uli, siya ang magsasampay. Lahat kami nagko-contribute. Ay, mayroon kaming ginagawa. Ano? Kasi mahalaga yun di ba? Para hindi lang isang napapagod. At mayroon kaming ibibigay, may ambag ka, di ba? Ganun yun, di ba? Kaya yun, parang collaboration. Kaya hindi mabigat yung naglalabada namin, hindi masyadong hirap, hindi masyadong matagal din na natatapos. Ang sarap pa ng merienda noon. Daig pa nga ako minsan. Ako hindi nagmimerienda. Sa totoo lang, siya nagmimerienda, di ba? Collaboration. Kahit sa opisina, kailangan natin gawin yun Kung gusto nating madali at maepektibo ang trabaho natin, we need collaboration. Kasi sa true collaboration, kapag nagsasanib puwersa, kita nyo yung mga differences natin, kapag may gusto tayong tapusin, isinasantabi na natin, di ba? At gusto natin makatapos at may maipakita tayo na resulta. As Christians, napakahalaga po ito para sa atin bilang mananampalataya.
yung pakikiisa natin. Kung anong kaya nating ibigay, kung anong kaya nating iambag, anong kaya nating gawin. Kasi nakakalungkot kapag nakakakita kayo ng mga, yung iba nagpapagod, yung iba nagtatrabaho. Maraming mga tagatanawan, sabi nila. Mga nakatanaw lang. Maraming mga tagatayuman, sabi nila. Yung iba tayuman, di ba? At lalong malala yung mga tagamanduluyong, mga kapatid. Nahuli nyo ba yon? Tagatanawan. Sino mga tagatanawan? Hindi, masisipag kayo eh. Kung hindi kayo masipag, didispatchayin kayo ng amo nyo, di ba? Hindi pwede dito sa inyo yon, di ba? Tagatanawan, tagatayuman, at lalong hindi kayo tagamanduluyong, di ba? Ano ba yung tagamanduluyong? Mando ng mando. Utos lang ng utos, walang ginagawa naman. Alam niyo, kapag nagtatrabaho kami sa Faith Mountain, yung mga kasamahan kong disciples, siguro tinatablan din ng hiya, sa totoo lang. Hindi, kasi pag ako'y nagpunta doon, talagang hindi ako pwedeng hindi magtrabaho. Kahit na medyo nabawasan ng lakas ko ng kaunti, I have to work. Kasi mahirap mag-utos na, ali kayo, magtrabaho kayo. At pagkatapos papanoorin mo lang sila, kailangan mong gumawa. Kaya kapag yung mga disciples na kasama ko sa isang PBCC, kapag hinawakan ko na yung bareta, kapag hinawakan ko na yung pala, makikita mo, nag-aagawan, Sir, ako na, Sir, ako na, Sir, ako na. Pa-impress ba? Maraming ganyan yata sa inyo, di ba? No, hindi naman. Hindi, joke lang yan. So, we need collaboration para ang unity ay tumatag. Amen? Yung mga pagkakaibigan nyo, dapat pinatatatag nyo yan. Huwag puro utang sa kaibigan, hindi nagbabayad. Minsan, nasisira daw. Kita nyo, may nagre-react na dito. Hindi lang nasisira, kundi mas maganda para hindi masira yung utang, binabayaran. Amen? So, mahalaga yon yung collaboration. Okay? Ang bilis ng oras. Kaya ako'y nagtatantya kasi yung oras natin. So, yan ang unang C of Pillars of Unity. Collaboration. Ikalawa, communication. Sabi niyo, communication. Ang hirap kayang manghula ng idea ng iba. Ang hirap. At may mga tao, sanay, ito, may kilala kayo na ang ganda naman ng idea, kinikimkim niya, itinatago niya. Pag nag-suggest ng ibang idea yung kasamahan niya, kinukontra naman niya. Paano makakausad ang proyekto? Kaya okay lang kung DPWH yan. Walang kontra-kontra doon, di ba? Di ba? At mahilig na sumabat, kinukontra yung idea ng iba, takot namang magbigay ng magandang idea. At may mga tao rin na, nawa, hindi kayo yon, ha? Puna ng puna, wala namang ginagawa at wala namang nagagawa. Alam niyo, mahalaga ang communication, kahit sa mag-asawa, di ba? Si Brother Edgar, gabi-gabi, nakatutok sa messenger yan, kausap niya asawa niya, di ba? Namimiss na rin yan, tagal na eh. Kayo yata walang namimiss eh, kaya ganun eh. Kaya, syempre naman, mahalaga kasi yun, communication, di ba? At maganda kapag nai-express mo, hindi kinikimkim sa kaloob mo yung gusto mong sabihin. Kasi minsan,
nagiging ugat yan o pasimula ng misunderstanding. Lalo na kapag yung asawa ay na babae o lalaki ay hindi marunong bumasa ng damdamin mo. O di ba? Yung mga nanay ninyo, paano ba kayo hingan? Sige nga, sabihin nyo. Ito kwento, hindi naman paninirang. Kapag yung asawa ko medyo pagod na at hindi ka tumutulong sa trabaho, pariringgan ka. Nakukonsensya ako, nagigilty ako. Ito, exact na word na binabanggit niya. Medyo nakaka-insulto talaga sa akin kapag nandun ako at sa anak ko. Ang hirap talaga ng katulong, walang day off. Hindi, totoo yun, totoo yun. Yung nasabi niya, para ka lang maprovoke ba at ma-challenge ka, ibig sabihin, kumawa ka rin, tumulong ka rin, di ba? Kasi maganda di ba? Hindi siya kasi very vocal na tulungan nyo naman ako dito. Pero ako, kapag nagtatrabaho, wala siyang naririnig sa akin sa totoo lang. Hindi kasi ako mareklamo na nagtatrabaho. Pag nagtatrabaho ko, trabaho. At gusto ko kung trabaho, mas minamadali ko ang trabaho, madali akong matapos. Mas mahaba ang aking pahinga. Kaya parang gusto ko nang tapusin to eh. Di ba? May mahaba pa oras. So, communication. I-express nyo kung anong gusto nyo. Hindi pwedeng hulaan ng damdamin nyo o kay nasa isip ninyo. Hindi madam-auring yung asawa nyo, yung kapatid nyo, na nababasa sa bulang kristal. You have to express. Kasi dyan tayo hindi nagkakasundo kapag walang communication. Alam nyo, maraming samahan, maraming pagsasama ang nasira dahil walang komunikasyon. Kaya ang nangyayari, tawag nila communication gap. Kasi ayaw magsalita. May galit na doon sa asawa niya dahil nararamdaman niya may alagang kulasisi at kalapate, ayaw pang sabihin. Di ba may kulasisi, di ba? May kalapate din, di ba? Ayaw sabihin, nanghuhula, tapos nag-iimot-imot pagdating sa bahay, di ba? Hindi niya pagsisilbihan yung asawa niya. Bakit? Naamoy niya yung pulo ng asawa niya, no? Dati nung umalis, amoy Chanel. Nung umuwi, amoy kanal. Parang ganun. Saan na kaya naglublob yun? Okay pa ba kayo dyan? Okay ba? Mahalaga na ipaparating yung gusto mong sabihin upang kahit makitid ang isipan ng kausap mo, ulit-ulitin mo, mababasa rin yung idea mo, magkakasundo kayo. Sa pangungutang, dapat maganda ang usapan, ha? Ano bang terms? 3 gives, 4 gives? At sabihin nyo, no give! Dapat magandang usapan dyan, amen? Ito yung mga maliliit kung titignan natin. Minsan binabaliwala natin, pero hindi pwedeng baliwalain sa totoo lang. Lalo na kung gusto yung mabuklod ng totoong pagbubuklod. We need communication. Amen? Kaya kung may sama ng loob kayo sa kasama nyo, sabihin nyo. Kapag napunan nyo, medyo nagbabago na yung anyo niya, sabi mo, bakit yung kilay mo iba na?
Harap sa katabi, harap sa katabi. Sabihin nyo, totoo ba yung kilay mo, kamo? Alam nyo, may mga kasamahan kami, mga kakilala kong prayer partner. Kasi yung mga kasamahan ko, mga preacher, ayaw makitaan ng puting buhok. Oo, gusto nila, itim palagi, itim na itim. Sabi ko, magpakulay ka kasi. Sabi, anong pakialam nyo? Ako ito. Gusto nila magpakulay daw kasi ang tao ngayon, sa totoo lang, umiiral minsan yung worldly pleasures, no? Gusto magandang itsura. Kaya kita nyo, ang daming nagpapakinis ng mukha. Hindi totoo yun, di ba? Oo, di ba? Ang daming nagpapakinis. Ang daming gusto magkamuscle, kahit lalaki, kahit babae, nagmamuscle. Gusto walang puting buhok. Eh sabi, ayaw ko nga eh. Bakit marunong ka pa sa akin? Ayaw ko. Oh, bakit? Eh ganun na ang trend ng mundo ngayon eh, di ba? Gusto maayos ang panlabas. Maayos ang panlabas. Panlabas lang ba? Kaya ayoko magpakulay na mo. Yun ang original eh. At yan ang totoo na kapag nagkakaedad ka, puputi buhok mo. Di ba? Eh nakakakita kayo, di ba? Ang puti, ang itim-itim ng buhok. Ang kinis-kinis ng mukha. Pag lumakad naman, ika-ika. O, kita nyo. O, sige nga. Anong totoo doon? Sige nga. Anong totoo doon? Sige nga, totoo ba yun? Hindi! Ang totoo, pag lumakad ka na, iba, may arthritis ka na. May rayuma ka na. Ha? Ay, si Brother Igad, huwag niyong pakainin ng masasarap yan. Oh, hirap na lumakad na yan. Hindi, yung Edgar na nasa taas ang... Lagot tayo mamaya nito. Hindi naman makahabol sa akin yan kahit anong gawin. Sabi niyo communication. Para lalong tumatag, mahalaga yung nag-uusap. Lalo na kapag maselan na usapin, you need to communicate. Kailangan yon. Lalo na sa desisyon na mag-asawa. Naku, mahalaga yan. Para mawala yung away, sigalot. Ha? Lalo na kapag may kaugnayan pa sa biyanan. Naku, delikado. Kailangan pag-usapan. Amen? Sabi niyo, communication. Anong oras na ba? Okay. Okay. Ano yung unang C natin? Ikalawang C? Okay. Ikatlo. Ito, ginagawa nyo na siguro ito. Sabi nyo, contribution. Hindi ito pera. Pwede rin yan kung kailangan ng pondo. At yan, kailangan natin mga anak ni El Shaddai, mga kasapi ng ministry. You have to give and contribute to the ministry. Kaya yung mga tinanggap nyo, mga ampaw nyo, huwag nyong kalimutan ng ikapunin nyo. Ha? Kalimutan nyo yung biyanan nyo, pero yung para sa Diyos, huwag nyong kalimutan. Amen? At lalong maganda pag hindi nyo makalimutan. So, mahalaga yun. May contribution tayo, di ba? Kapag may proyekto at hindi ka nag-contribute, pag natapos yung proyekto, sasabihin, ang saya-saya mo, ikaw wala, nakanganga. Tapos sasabihin, uy, pwede kang sabihin, ano ba kaambag mo dyan? Nakakahiya ka pa, di ba? Pero kung nag-aambag ka, kahit maliit,
May masasabi ka, atin yan. Pwede kang umangkin. Kasi mayroon kang ambag, mayroon kang kontribusyon. Kaya pag nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, kasama ako dyan. Ibig sabihin yun, mayroon kang pwedeng angkinin na pagpapala at pangako ng Diyos sa mga taong binagbibigay at nagkakaloob. Amen? Ay kung wala, yung iba natutuwa, pumapalapak, ikaw nakangiwi. Mahalaga yun. Kaya sa loob ng bahay, ang ganda kapag lahat tayo nagkukontribute. Yung iba, kaya alam nyo sa partnership o sa corporation, di ba may mga tinatawag nating capitalist partner? Yun yung may pera, nagkakapital. May industrial partner. Ano yun? Wala siyang ipupuhunan. Anong puhunan niya? Anong ambag niya? Yung kanyang kakayahan. Marunong siyang mag-market. Marunong siyang gumawa. Yun ang kanyang ambag, yung industrial niya. Kaya ganun ang partnership. Mayroon kang kontribusyon. Oo, wala kang pera. Pero matalino ka. Marunong ka. Marunong ka magkwenta. Marunong ka mandaya. Wag yan, wag yan. Wag yan, bawal yan, bawal. May contribution ka, ibig sabihin. Kaya nabubuo yung partnership. Kaya mahalaga na namumulat tayo sa ganito para at least makakatulong ito sa ating kahit na sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa mga anak ninyo na tinutulungan ninyo, turuan nyo ng responsibilidad. Turuan nyo na hiwag palaging sa'yo umaasa. Turuan nyo sila na, anak, maging responsable ka naman. Dapat may contribution ka dito sa bahay, di ba? Hindi puro yung barkada, hindi pwede yung lakwatsa. Ipakita nyo, ipaunawa natin na kailangan nila ng contribution. Sa asawa ninyo na nasa Pilipinas, kung mayroon pa kayong asawa, although marami naghanap pa lang ng asawa, huwag kayong mawala ng pag-asa habang may hininga. may kwento ako. Gusto niyo ng kwento? Alam niyo may isang dalaga. Dito tayo para hindi tayo makasakit ng damdamin. Magta-37 na siya. Sabi niya, Lord, nagdasal birthday niya, Lord, bigyan mo naman ako ng lalaking mapapangasawa. Mabait, maputi, at mayaman. 3 M lang yun, 3 M. Kaso, lumipas ang 1 taon, walang nanligaw. Nagdasal uli, pumunta sa kapilya, Lord, bigyan mo ako ng lalaki mapapangasawa. Lalaking mabait, lalaking maputi. Nabawasan na ng katangian. Daming demand kasi, di ba? Lumipas ang 1 taon, wala naman nanligaw. To cut the story short, Lord, sabi niya, bigyan mo ako ng mapapangasawang lalaki, isang lalaking mabait. 39 na siya. Wala naman nanligaw, walang nanligaw. Inaalat yata, walang nanligaw. Alam niyo kung bakit walang nanliligaw? Kulang sa paligo. Hindi, joke lang kayo. No? Alam nyo, nung magkukurenta na siya, time na yung kanyang dasal. Hindi na lang pumunta, hindi lang dumaan sa simbahan, lumuhod na sa harap ng altar. At ang ganda ng dasal niya, Lord, sabi niya, bigyan mo ako ng mapapangasawa, basta lalaki, pwede na sabi. So, sabi niyo, contribution. Mahalaga, may naiaambag tayo. Kayo, saludo ako sa inyo. Marami kayong ambag sa Pilipinas. Kung may dapat purihin, kaya hindi katakataka tinatawag kayo na makabagong bayani.
Kasi kayo ang nagpapasok ng kwarta. Kung hindi kwarta, pera. Kanya nga lang, kinukurakot nila. Ang ganda ng tawag sa inyo ngayon. You have, dapat maging, kayo dyan, very proud kayo. You have to be proud for that. Makabagong bayani. Itaas ang kamay ng makabagong bayani. Yan, ang mga bayani. Hindi natatakot sa araw. Hindi natatakot sa lamig. So, contribution. Mahalaga sa unity. Kanina kita nyo, yung iba naglalagay ng bulaklak, kahit plastic yan, okay lang yan, di ba? Kahapon, naglagay ng stage yung mga lalaki. Kanina, nag-akyat na yung mga babae doon. Nakala mo pa, ang gagaling umakyat yung mga babae yan, no? Inakyat yung, yung ring, ay yung poste ng ring. Umakyat yung kasister natin. Nagulantang ako. Bakit? Nasa taas na pa. Ayan, nag-contribute sila. Bago kayo dumating dito, wala pa yan eh. Nung pagdating namin dito, pasado 9:00. Pero nagawa nila lahat. Ang daming nagbigay ng ambag dyan na tumulong. Kaya madaling natapos. Kaya medyo disente yung pinagdadausan natin. Ang ganda-ganda, di ba? Parang hindi yun na-appreciate. Palakpak naman kayo. Pagod na pagod yung mga nagkabit dyan eh. So, contribution, okay? Mahalaga yan sa atin. And finally, ano yung unang C? Anong oras na ba? Nagmamadali itong oras na ito. Anong unang C natin? Ikalawang C? Ikatlong C? Ito, mabigat ito, ha? Hindi ito biro. Yung number 4, 4C, the fourth C stands for, sabi nyo, commitment. Yan, hindi na yan panlabas. Puso na ang involved dyan. Ha? Hindi na bibig, hindi na kamay, hindi na pwersa. Puso na yan kapag sinabing commitment. Lalo na kapag commitment nyo kay Lord. Ako mula nung i-commit ko ang sarili ko sa Panginoon, kinalimutan ko na lahat ng ambisyon ko sa buhay. Pati nga yung pag-artista talagang kinalimutan ko na mga kapatid. Kanina pagkagising ko, siyempre, naputol yung tulog ko. Ay, paggising mong ganun, paglingon mo na, salamin. Dumingon ako pa, para, naalala ko pa, Richard Gomez talaga mukha ako. Nakaganon ako naka-right side view ako sa salamin. Nung gumanon ako, Martin Rivera naman ang wag na. Sabi niyo commitment. Kayo, pag trabaho nyo, di ba kahit masakit ang ulo ninyo, wala kayong magawa, di ba? Gagawin nyo yan, di ba? Ha? Wala kang gagawa. Kasi hindi lang sa napupirsa ka, kundi bago ka pumunta rito, pumirma ka ng kontrata, alam mo yon, di ba? In sickness and in health. Magtatrabaho kayo, ano kayo? Aasahan kayo ng mga amo ninyo. Kaya kahit masakit ang ulo mo, kahit nanlalatang katawan mo, kikilos ka, magluluto ka, magpapatay ka ng aso, kung ano-ano dyan. Di ba? Sa simula, medyo paglalabanan nyo yan, sa totoo lang. Pero pag nasanay ka na, pag nasanay ka na, ang ganda na ng paggalaw mo doon, ang ganda ng paggawa mo. At minsan, nai-embrace mo na yung ganong sitwasyon. Sa totoo lang, nai-embrace mo yun, di ba? Nabanggit ko kahapon, ito hindi naman pagyayabang, kasi totoo naman. By April 6, magpo-40 years na ako dito sa ministry. Yung mga elder na nadatnan ko,
Ilan na lang natira, sumalangit na silang lahat. Oh. Ni minsan hindi ko nagplanong lumabas. Kasi dito na bago ang buhay ko, mga kapatid. Dito na uplift ang pagkatao ko. Nung makilala ko ang Panginoon. Kaya kahit asawa ko, iniiwanan ko. Pag may activity ako, kapag may gagawin ako, kapag may gampanin ako. Minsan nagalit yung anak kong panganay nung nagkaisip na. Ang sabi niya sa akin, wala ka ng oras sa amin, Papa. Totoo naman, anong irereklamo ko? Totoo naman. Mas mahabang oras ko sa mga kapatid natin sa pananampalataya kaysa oras ko sa pamilya ko. Ganon din kayo, di ba? Isang gusto nyo yakapin yung anak nyo, ang nayayakap nyo, aso. Unan pala. Ay, yung prior to this, yung huling punta ko dito ng 2014 to 2015, nakalimat kalahating buwan ako noon. May nakausap ako na gustong-gusto niyang yakapin yung kanyang anak. Ay dahil malayo, hindi niya mayakap. Gustong-gusto niya yakapin yung kanyang asawa, pero iba yung niyayakap ng kanyang asawa. Iba ang niyayakap ng asawa. Ang sakit na, no? Pero kita nyo, kahit nagumawa ng gano'n ng asawa niya, hindi niya pwedeng sirain yung commitment niya at pangako niya sa dambana. Tinanggap niya yung gano'n. Commitment. Lalo na kapag nag-commit kayo ng buhay niyo sa Panginoon, till death do us part. O kasal na naman, naisip niya na. Hindi, sabi ng Panginoon yun, sabi ng sa mabuhay, sa mamatay, ay kay Kristo tayo. Amen? Kanino pa kayo? Saan pa kayo pupunta after this? Sige nga. Nalasap nyo na ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Saan pa kayo pupunta? Minsan nalulungkot tayo, may mga kapatid tayo na, syempre, may mga hindi siguro nagandahan, hindi na-appreciate yung mga sistema pamamaraan natin, pero nawa idalangin natin sila na Diyos din ang pupuntahan nila. Yung sinasabi sa kasabihan na living God for God. Makatagpo naman nila yung Diyos na nakatagpo nila rito, madala nila roon. Malay nyo, huwag kayong magalit sa mga yon. Malay nyo, makaakay sila. O sa atin nang galing, tayo ang parang pinanggalingan noon. Mayroon tayong ambag sa kanila, di ba? So, when you commit yourself to the Lord, then, ano't ano man ang mangyari, hindi tayo tatalikod kay Yahweh El Shaddai. So, commitment. Kwento. Wala nang 5, number 4 lang, 4 lang nga lang. O, kwento. To sum up. Gusto niyo yung kwento? Pakinggan nyo ito. Baka napakinggan nyo, pero ikukwento ko ulit. For the sake of illustration, for the sake of deepening yung nakita nyo yung topic, narinig yung topic. Isang araw sa isang malaking puno, yung inahing ibon ay lumabas, iniwan niya yung kanyang mga inakay sa ibon na ginawa niya doon sa mataas na bahagi ng isang puno. Maya-maya, naghanap siya ng makakain, pagkakainin niya yung kanyang mga inakay. Maya-maya ay, nung pagbalik niya, laking gulat niya. Kasi nakita niya na may malaking ahas na gumagapang doon sa sanga patungo sa kanyang pugad na kung saan nandoon yung kanyang mga inakay. Nagulat siya, natakot siya. Wala siyang magawa kasi ahas yun, ang liit-liit niya. Pwede siyang lamunin isang iglap, di ba? Alam naman ng ahas, ano? So, ang naisip niya, humingi ng tulong sa kanyang kaibigang hayop. At unang-una niyang nilapitan ay ang kanyang kaibigang leon.
Ang leon matapang, di ba? Malakas, matapang. So sabi ng ibon, inahing ibon, kaibigang leon, tulungan mo ako. Yung aking mga inakay nanganganib kasi may ahas doon sa sanga, malapit doon sa aking pugad na kung saan nandun ang aking mga inakay. Si leon sa tapang niya at yabang niya, halika! Pinuntahan nila yung puno. Hindi niya maakyat. Anong ginawa niya? Huwag kayong matawa, hindi pa nakakatawa ito eh. Anong ginawa niya? Okay lang po. Anong ginawa niya? Inuga na niyang inuga yung puno. Binuno yung puno. Ay syempre, habang gumagalaw yung puno, yung sanga, gumagalaw lalo. Kaya napigil yung ahas, pumulupot. Para hindi malaglag. Ang tagal, buno ng buno yung leon para malaglag yung ahas. Kung kailan umuuga, lalong ipinipilipit ang sarili doon sa sanga. Hanggang sumating yung punto, si leon napagod. Bubunuin mo ba naman ang puno? Mapapagod ka talaga. Tapos mag-isa pa siya, di ba? Mag-isa siya. Walang nagawa na tulong. Walang nagawang tulong si leon, kahit malakas, kahit king of the jungle na sinasabi, walang nagawa kasi he is alone. Nag-iisa siya. Huwag kayong matakot sa araw. Ano? Mas matakot kayo sa leon kapag ano. Ang sumunod na nilapitan niyang kaibigan niya, yung unggoy. Unggoy. Sabi niyo, unggoy. Gusto niyo makakita ng unggoy? Paano magingay ang unggoy? Paano magingay ang unggoy? Nung sinabihan ng kanyang kaibigang unggoy, tulungan mo ako! Yung aking mga inakay nanganganib, sabi ng ibon. Sabi ng unggoy, baging siya, baging. Oh. Ang bilis makarating. Nakita niya yung ahas, nakapulupot. At medyo gagalaw na para gumapang. Ang ginawa niya, kinalmot niya. Kalmot ng kalmot. Kung kailan naman kinakalmot, yung syempre lalabanan niya, tapos pumupulupot, hindi niya mapaalis. To cut the story short, napagod ang unggoy. Natulog ang unggoy. Wala namang unggoy dito, kayo naman eh. Napakapagod naman talaga dahil hindi niya mapaalis. Siyempre, nagsawa din. Sabi niya, pasensya ka na, kaibigang ibon. Napagod na ako, wala na akong magagawa. Walang maisip na paraan ng langgam para mailigtas yung kanyang mga anak. Ay, langgam. Ibon pala, ibon. Walang maisip na paraan ng ibon, kaya ang nilapitan niya, nung naalala, nilapitan niya yung kanyang kaibigang langgam. Nilapitan niya yung kanyang kaibigan langgam. Yung reyna ng langgam, sabi niya, kaibigan, baka may maitulong ka sa akin. Kasi yung aking mga inakay nanganganib sapagkat may ahas na malapit sa aking pugad. Sabi nung langgam, tutulungan kita. At pagkatapos nila mag-usap, sabi ng langgam, sige, umalis ka na, susunod na kami. At ang ginawa ng langgam, tinawag niya ang kanyang mga kasamahang langgam. Sabi niya, dabarkads, tayo na, sabi niya. Dabarkads. Ang ginawa, nangyari ito. Lahat ng langgam nagsimulang gumapang. Gapang sa puno, hanggang makarating sa sanga. Hindi naman namamalayan ng ahas yun. Nung dumami na yung langgam, pinalibutan si ahas. Saglit, minuto, maya-maya, nakita na si ahas butot balat na lamang. Kinain ng langgam. Totoo yun. Nangyayari yun. In real life.
ang ibon kayang-kayang lapain at ubusin ng langgam kapag namatay. Ganon din ang ahas, nakakita na kayo. Butot balat, bakit? Kinain ng langgam. Anong moral lesson doon? Hindi nyo pa nahuli? Yun, ibig sabihin noon, unity yun. Unity yun. Yung malaki, yung matapang kapag nagkakaisa o nag-iisa, walang magagawa. Pero yung maliliit, kapag nagsama-sama, nakapagliligtas, nakakatulong. Tayo, pag magkakaisa tayo sa dasal, palagay nyo may mangyayari sa bayan natin? Totoo naman, naniniwala tayo dyan. Hindi natin pwedeng maliitin ang maliit. Kasi kapag ang maliliit nagsama-sama, mas mapwersa. Yan ang importance ng unity. At maaring gamitin tayo kahit maliit tayo para iligtas ang mundo. The world is becoming corrupt and corrupt and corrupt. Sa pamamagitan natin na nakakilala kay Kristo, magpapakita ng magandang asal, buhay kabanalan, buhay na matuwid, buhay na nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pwede nating ipakita at pwede nating alisin ang kabulukan ng mundong ito na ating ginagalawan. As long as we are one. Kaya mahalaga ang pagkakaisa. Kaya yung binubuo nating pagkakaisa ay patatagin natin. Kaya sabi ng binasa natin, mas maganda yung dalawa. Pag bumagsak yung isa, may magtatayo sa kanya. Kung malamig, may magpapainit sa kanyang katawan. At kapag binuklod tayo ng marami, hindi basta-basta tayong napapatid o nasisira ang ating samahan. At alam natin, naniniwala tayo, tayong lahat ng mananampalataya, we are binded by the Spirit of God. Kaya maganda, kapag tayo ay may gagawin, sama-sama tayo at tiyak magandang resulta at mapapabilis ang ating gagawin. Di ba may kanta? Magagawa natin ang lahat ng bagay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di magagawa, na di magagawa nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema, tayo'y nagkakaisa. Ang sulirain ay di mapapanap, may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di magagawa, na di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema, at tayo'y nagkakaisa. Ang sulirain ay di mapapanap, may bago. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Ay isang bagay, hindi magagawa, hindi magagawa ng-isa. Malulutas natin ang mga problema, kung tayo'y nagkakaisa. Ang suliranin ay di mababaran, kung may bago buhay. Naintindihan niyo yung mensahe ng awitin? Magagawa natin ang lahat ng bagay kung tayo'y nagkakaisa. Ngayon naman, maghawak tayo ng kamay. Itungo ang ulo, ipikit ang mata. As we listen to this song,
Hilingin natin na talagang buklurin tayo ng Panginoon. Lalo na sa larangan ng pananampalataya at paglilingkod natin. Huwag tayong magsiraan. Huwag natin pagsamantalahan ang ating kapwa. Kundi makipag-ugnay tayo ng tama. Maging tapat tayo sa pakikitungo sa kanila at pakikisama. Upang ang unity ay lalong ma-enhance at maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa nawala ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Dikisin ang iyong pag-ibig, dikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pwede ba na habang inaawit natin ito'y bitawan nyo yung kamay ng katabi nyo? I want you to move. Habang inaawit ito, lapitan nyo yung mga taong medyo baka may kasamaan kayo ng loob dyan. Baka may nangutang na hindi nagbayad dyan. Lapitan nyo siya, yakapin nyo siya. Kumilos kayo, pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Dikisin ang iyong pag-ibig, dikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bitawan nyo na yung kamay ng katabi nyo, kumilos kayo. Kamayan nyo yung mga katabi nyong iba, kahit malayo, kumilos kayo. Kamayan nyo, yakapin nyo, pasalamatan nyo siya. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Dikisin ang iyong pag-ibig, dikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Kilos, kilos, lumayo kayo. Lumipat kayo sa iba. Aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Dikisin ang iyong pag-ibig, dikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Dikisin ang iyong pag-ibig, dikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay.
May nayakap ba kayo? Manalangin na tayo, mga kapatid, manalangin. Ipatong ang kamay na kanan sa ulo ng iyong katabi. Yung kamay na kanan, ipatong sa ulo ng iyong katabi, ha? Huwag kaliwa, kanan lang ang gamitin nyo, kanang kamay. Ipatong sa ulo, yumuko tayo. At manahimik tayo, mananalangin na po ako. Panginoon, sa pamagitan ng kamay na nakapatong sa ulo ng kanilang katabi, dalangin ko, padaluyin mo ang biyaya ng kaluksugan, kagalingan, kalakasan, kapayapaan ng isip, at alisin mo ang takot, pangamba sa aming puso, Panginoon. At aangkinin namin na sa hapong ito, pinagpala mo kami at answered prayer na kami. Uwi kaming malakas, malusog, magaling, masagana, matagumpay sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang kamay ibaba, harap sa katabi, lagyan ng antanda ng krus sa noo. Sabi niyo, God bless you. Pinagpapala ko ang buhay mo. Amen. 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 Kanta tayo, yung magandang kantang Tagalog bago tayo. Praise God. Hallelujah. Glory. Napakaligaya. Itaas nyo ang inyong At mga prayer kahanga-hanga. requests habang inaawit Ang natin ating ito, ha? pagmamasid. Ayun. Napakaligaya at kahanga-hanga. Ang nagkakaisa at laging sama-sama sa magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay pagka kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya, Sabay-sabay. Napakaligaya at kahanga-hanga. tayo nagpapatuan. Pinag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawi sa Diyos nating Ama. Iniwan niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya, Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. ang nagkakaisa, lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pagka kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya, napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y nagkakayay. Di nag-iigitan at nagtatampuhan, kundi nagmamahalan. Ay sarap magpuri, ay sarap pumawi sa Diyos nating Ama. Iniwan niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Upang magkasama-sama. Upang magkasama-sama. Iwagayway ang mga prayer request natin. Sabi nyo, Panginoon, inangkin na namin, answered prayer na kami. Prayer na kami. Inangkin na namin, sasagana ang buhay namin. Ganang buhay namin. Inangkin namin, malusog na kami. na kami. Magaling na kami. kami. Sa ngalan ni Sa ngalan ni Jesus. Jesus. Amen. Amen. Ingatan tayo ng Panginoon palagi at aangkinin natin, asahan natin ang pangako ng Diyos na biyayang siksik, liglig at umaapaw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kongay Pachoy! Konghay, konghay, pachoy, Santay Kinong. Konghay, konghay, pachoy, Santay Kinong. Konghay, konghay, pachoy, Santay Kinong.
kong hey Pachoy, Santay Kilong. Kong hey Pachoy, Santay Kilong, we wish you joy and happiness forever. Kong hey Pachoy, Santay Kilong. Kong hey Pachoy, Santay Kilong. God bless us all. Kong hey Pachoy, Santay Kilong, we wish you joy. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Wala una ka on. Ay, praise God. Hallelujah. Maraming salamat, Sister Nora, kay Brother Ray Bravo. Katatapos Sa lang. kanyang mga salita ng Diyos. Amen. Naka-encourage sa bawat isa Amen. sa atin. Amen po ba? Amen po. Ano po yung apat na si Sister Yung Nora? apat pong Cs, Pillars of Unity, Collaboration, o yung Sanib Puwersa. Sana'y puwersa po para tumagal po ang ating samahan sa ating Yahweh El Shaddai. Communication, Ang communication naman po, mahalaga ang pag-uusap ng bawat isa para sa katagumpayan ng pagsama-sama. Amen. At ang pangatlo po, contribution. Ay, kailangan po yan natin ng contribution para maging masagana ang ating buhay. At ang panghuli po, commitment. Commitment, dapat may commitment tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen. At ang huling ating Kapag sama-sama po, nandun po yung effective na, nagtutulungan, mas effective po yung nagtutulungan. manatili po tayong nakatayo, mga kapatid ko, kay Kristo at ating awit Salmo 91 sa pamamagitan nating Sister Jenny Indaco Bales. Amen. Manatili po tayong nakatayo at ating pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang, Panginoon, moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito.
Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. God bless. God bless po sa ating lahat.